Isinusulong ng Regional Project Monitoring Committee o RPMC ang agarang rehabilitasyon ng nasirang protective dike ng Pampanga-Bungabon River Irrigation System upang maiwasan ang mas malawak na pinsala sa patubig na nagsusuplay ng tubig sa libu-libong ektaryang sakahan sa General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. Sa isinagawang inspeksyon na pinangunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, kinumpirma ang malawak na pagkasira ng protective dike na nagsisilbing panangga sa siphon barrel, isang konkretong lagusan na nagdadala ng tubig patungo sa mga palayan. Ayon kay Fernando Cabalsa, Chief Economic Development Specialist ng DepDev Region 3, pagamat hindi kabilang sa mga malalaking infrastructure projects ng pamahalaan ng nasabing patubig, minabuti ng RPMC na personal itong suriin upang makahanap ng agarang solusyon. Aniya mahalagang mapabilis ang pagkukumpuni upang hindi tuluyang maapektuhan ang supply ng irigasyon. Nakasalalay sa integridad ng dike ang proteksyon sa tunnel na naglilingkod sa tinatayang 34,000 ektaryang sakahan sa mga bayan ng General Mamerto Natividad, Santa Rosa, San Leonardo at mga lungsod ng Palayan, Cabanatuan at Gapan, mga lugar na mahalaga sa produksyon ng bigas sa Nueva Ecija. Tiniyak naman ni Melvin Santiago, Acting Manager ng National Irrigation Administration, Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems, na riripasuhin ng ahensya ang kinakailangang pondo para sa rehabilitasyon ng protective dike. Layunin aniyang maisama ang proyekto sa binabalangkas na 2027 National Expenditure Program upang matiyak ang sapat na pondo para sa pagkukumpuni. Sa gitna ng banta ng pagkasira ng mahalagang infrastruktura, iginiit ng RPMC na ang agarang aksyon ay hindi lamang usapin ng pagkukumpuni ng dike kundi ng pagprotekta sa kabuhayan ng mga magsasaka at nagpapatatag ng seguridad sa pagkain sa rehiyon. Naaresto ang isang 33 anyos na lalaki sa isinagawang buy-bus operation na mga tauhan ng Talavera Municipal Police Station o MPS noong Pebrero 16 sa Barangay Kalipahan, habang matagumpay na naaresto ng pinagsanib na person ng pulisya ang isang other wanted person sa isinagawang operasyon noong Pebrero 17 sa Barangay San Ricardo, Pawang sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Sa unang kaso, isinagawang operasyon sa ilalim ng pangasiwa ni Rogelio L. Pacificar Jr., Chief of Police ng Talavera Municipal Police Station o MPS at may koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, habang pinangunahan ang pangalawang operasyon ng Talavera Municipal Police Station MPS sa pagpag-ugnayan sa Nueva Ecija Police Provincial Office NEPO, PIU NEPO, 4th Forward Operating Base ng 2nd PMFC at 3rd Platoon ng 303rd Maneuver Company RMF B3. Kinilala ang unang suspek bilang 33 anyos, walang asawa, walang trabaho at residente ng Barangay Burnay ng nasabing bayan. Nahuli ito matapos umanong magbenta ng isang heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa isang police pusher buyer kapalit ang markadong perang nagkakahalaga ng 500 pesos. Bukod dito, nadagdagan pa ng dalawang heat shield transparent plastic sachet na naglalaman din ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat at kontrol. Agad na ipinaalam sa suspek ng buy-bus ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at binigyan ng kaukulang babala hinggil sa kanyang mga karapatang konstitusyonal. Isinagawa rin sa lugar ang pagmamarka at imbentaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa presensya ng mga kinakailangang saksi alinsunod sa Section 21 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Matapos ang operasyon, dinala ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Talavera MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Tinatayang may kabuang bigat na humigit kumulang 5 gramo ang nakumpiskang hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 34,000 pesos. Samantala, ang other wanted person na aresto ay isang 31 anyos na lalaki, walang asawa at residente ng Barangay San Ricardo. Siya ay dinakip sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Section 11A ng Republic Act No. 11313 o mas kilala bilang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Ang naturang warrant ay inilabas ni Rosel Ann B. Katipay David, presiding judge ng Metropolitan Trial Court of Manila Branch 14 noong Enero 29 taong kasalukuyan. Sa kasalukuyan, nakakulong na ang mga akusado sa male custodial facility ng Talavera MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon, alinsunod sa umiiral na batas at mga alituntunin. Ayon sa Talavera MPS, mananatili silang matatag sa pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga upang masiguro ang mas ligtas at drug-free na komunidad at patuloy silang magsisikap na ipatupad ang batas at mapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan. Itinataguyod ng Department of Science and Technology, Metals Industry Research and Development Center o DOST-MIRDC ang isang makabagong rice transplanter attachment na maaaring ikabit sa karaniwang hand tractor upang mabawasan ang gasto sa paggawa at mapataas ang produktibidad ng mga magsasaka sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ayon kay Ray Mariposque, Senior Science Research Specialist ng DOST-MIRDC, binuo ang rice transplanter attachment katuwang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization bilang teknolohiyang maaaring i-mount sa mga hand tractor na karaniwang ginagamit sa paghahanda ng lupa at pagdadala ng ani. Sa pamagitan ng inobasyong ito, nagiging mas maraming gamit ang iisang makina mula sa land preparation hanggang sa transplanting ng punla. Sa halip na umupa ng 14 na manggagawa para sa manual na pagtatanim, 2 tao na lamang ang kailangan, isang operator at isang katuwang na maglalagay ng punla. Ibinahagi ni Mariposque na malaki ang naitutulong nito lalo na sa kakulangan ng farm labor dahil mas pinadali ang proseso, nakikita rin umano ng mas nakababatang miyembro ng pamilya na hindi na puro mano-mano at mabigat ang pagsasaka. Batay sa isinagawa field test sa Central Luzon, Calabarzon at Nueva Vizcaya, kaya ng makina na makapagtanim ng hanggang 1.6 hektarya sa loob ng 7 oras. Iniulat din ng mga sumubok na magsasaka ang hindi bababa sa 12% pagtaas ng ani dahil sa mas pantay at akmang agwat ng pagtatanim, alinsunod sa Philippine Agricultural Engineering Standards. Mas abot kaya rin ang attachment kumpara sa mga imported na ride-on transplanter na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso. Ang bersyon ng DOST-MIRDC ay wala pang kalahating milyon at maaaring ikabit sa hand tractor na may hindi bababa sa 9 na horsepower batay sa disenyo ng International Rice Research Institute. Sa halagang 1 milyong piso, maaaring makabili ang isang kooperatiba ng hanggang 4 na unit ng transplanter attachment kumpara sa isang ride-on unit lamang. Binigyang diin din na ang mga materyales na ginamit ay lokal na makukuha, kaya mas madali ang paggawa, pagkukumpuni at maintenance sa mga probinsya. Sa ilalim ng Technology Transfer Program, nagbibigay ang DOST-MIRDC ng pagsasanay sa mga lisensyadong fabricator at hanggang 50% diskwento sa piling piyesang ginagawa sa kanilang pasilidad.
Maaaring makipag-ugnayan ang mga interesadong magsasaka at kooperatiba sa pinakamalapit na Provincial Science and Technology Office o Regional DOST Office. Tumatanggap din ng mga katanungan sa opisyal na Facebook page ng ahensya at sa email na mirdc@mirdc.dost.gov.ph na may kopya kay Robert Dizon para sa wastong koordinasyon. Sa kabuuan, ipinapakita ng inisyatibong ito ang patuloy na layunin ng DOST-MIRDC na maghatid ng praktikal, abot-kaya at makabagong teknolohiya upang mapagaan ang trabaho at mapataas ang kita ng mga magsasakang Pilipino.